talo ang Pilipinas sa mga Instagrammable na kainan. Masarap na, aesthetic pa, world class. Pero nasa Pilipinas po tayo, kung saan marami tayong mga kababayan, hindi afford kumain sa mga mamahaling restaurant. Gayong pare-pareho naman ang liko ng ating mga bituka na dadayo at pipila kung saan may masarap kahit pa sa mga simpleng barangay. Gaya na lang sa kantong ito ng T. Zamora Street at 10th Avenue dito sa Caloocan City. Kung saan tuwing linggo ng umaga, humahaba ang pila para sa isang ulam na once a week lang dito itinitinda. Kaya akong gilagid. 3 gilagid, 2 tuwalya. Sa 15 years na kaming suki dito. Isang kasarong lalaki binibili ko dito. Unang pumutok to, halos yung mga anak ko, mga bata pa eh. Hindi pa ganito kalaki to. 25 years na ako bumibili rito. Ang kanilang dinarayo, ang pagkaing Pinoy na may peanut sauce, laman na pinartneran ng bagoong. Ang kare-kare ni Pedring. Minsan lang isang linggo, sabik na sabik ang mga tao. Ang tawag nila sa akin, ayan, si Pedring kare-kare. Ay, puro kare-kare ang tindan yan eh. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa pwesto na sila para timplahan ang sabaw ng kare-kare na iniluluto sa higanteng mga kaldero. Ang isasahog na karne, maskara o mukha ng baka, laman loob, tuwalya at yung karne mismo ng baka na nakabukod sa kanilang kare-kare sauce. Mabusisi ang paghahanda ng kanilang house specialty na inaabot din ng 1 linggo. Kaya naman minsan lang din kada linggo nila itinitinda. Una po, nagpapalambot ng mga laman, mga 1 hour to 2 hours po yan. Kasi kailangan po, yung balahibo kasi kailangan yan. Pinong-pino ang pagkakalinis kasi kapag yan, may mga balahibo, pag kinain po kasi ng tao yan, matalim yan eh. Binabanlian para matanggal yung mga sebo-sebo. Ang sikreto ng malasa nilang sabaw, mani na sila mismo ang nagbubusa. Dahan-dahan lang ang pagluluto. Yun ang nagpapasarap dyan. Dekada 70 pa raw nung buksan ni Tatay Pedring ang kanilang tindahan, ang kanyang katuwang, ang kanyang misis na si Nanay Carmen. Mayroon kaming ninong sa kasal na Macau. Yung sikat na restaurant dito sa Caloocan. Boy Ching kung tawagin. Biyanan ko nga, nagtitinda lang ng mga mami. Sabi sa akin, kaming mag-asawa, magtinda na lang kayo ng ulam. Tinda ka lang kare-kare, wala naman nagtitinda rito sa Caloocan. Balot na ng bagoong! Malapit kami dyan sa Matadero, sa slaughterhouse, dahil sa lumang palengke. Naisipan namin magluto ng pang-ulam namin. Naglapitan yung mga tindera. Hindi na kami nakapagtira ng pang-ulam. Nabili na ng mga tao. Ulit-ulit na kami nagluluto. Yung aking asawa, siya na nagtitinda rito. Lumago na ng lumago. Ito ay may impluensya ng kalutong Indian. Ang Sultan Kari kasi nagsimula sa Indian na kakaari, no? At yung mga kaluto nila ay may mga sarsa. Pero worth it nga ba ang 1 linggong paghihintay para matikman ang trending na kare-kare ni Tatay Pedring? Ang food vlogger na si Carl Chuidian ang huhusga. Good day mga kapuso, ako si Pops Chewy ng The Chewy Show at ngayong araw, may pupunta tayong isang kainan na nagbebenta ng famous kare-kare. Kaya binihintay natin, Chura! Sir Pete! Ay! Magandang araw! Hello, Boss Joey! Nandun pa lang ako, naaamoy mo yung kare-kare nyo. Kada order mula 100 to 300 pesos. Depende sa klase ng laman. Pinapalinamnam kapag tinernuhan ng sarili nilang bagoong alamang. Ito po yung tinatawag naming overload. This is a perfect kare-kare bite. Cheers! Wow! Sobrang rich ng lasa. You have the strong peanut flavor. Medyo may oil din siya ng konti. Pero grabe, parang sinusuntok ng flavors yung mukha ko ngayon. Yun lang ang tinuro ng nanay ko sa amin na huwag tipirin ang
pagbibigay sa mga customer. Magtipid sa pera. Magtipid sa huwag pera, magtipid. pero sa customer, huwag niyong tipirin kung ano yung gusto ng customer ibigay niyo. Natutuwa ako dahil kami na ang pinupuntahan ng mga tao. Napag-aral namin yung mga anak namin. Pero kung kailan daw natupad na ni Tatay Pedring ang pangarap niya sa kanyang mga anak, siya namang unti-unting pagbagsak ng kalusugan ng kanyang misis. Nagkaroon kasi siya ng goiter sa leeg. Yun ang lumaki hanggang sa kumalat. Naka 5 years din siya. Kaya hindi na ako nakapagtinda nga. Lagi na lang siyang pumapasok sa isip ko. Pag bago ako matulog, naiiyak na lang ako ganun. Sabi ko nga, kunin mo na ako para mamatay na ako. Sasama na ako sa'yo. Eh hindi naman ako mamatay-matay. Lagi ko siyang naalala eh. Pagka yan, nagkakagalit kami. Salitaan lang. Talagang mahal na mahal ko yung asawa ko. Nawalan din po ba kayo ng gana sa pagkain? Ay natural. Minsan nga eh, hindi na ako kumakain eh. Kaya ang kanilang pwesto ngayon, ipinamana na ni Tatay Pedring sa kanyang mga anak. Ang nanay ko po, number 1 yan. Kasi po siya po yung talaga lagi po nagpapaalala sa amin. Kahit anong mangyari, kahit dyan lang kayo sa mga bangkay na magtinda, huwag niyong iiwanan yung kari-kari na yun dahil dyan tayo nakilala. Nung medyo malakas pa, sabi sa akin, basta kung ako'y mamamatay, huwag kayong ihinto ng pagtitinda. Kaya hindi kami huminto ng pagtitinda kahit nakaburol siya. Si Tatay Pedring at Nanay Carmen, parang kare-kare at bagoong. Habang buhay na magkapares. Kapares naman na ng imahe ng Maynila ang mga pumapasada ritong mga iconic jeepney at kung saan daw pumaparada ang mga jeep at iba pang pampublikong mga sasakyan, tsak, dun daw may mura at masarap na kainan. Gaya sa pwestong ito sa Barangay Bangkal sa Makati City, kung saan pinipilahan ang Walastik Pares ni Kabayan. Yung lasa sa yung anliray, napakasarap. Chewy din, pero depende doon sa karne. Solid po dito eh. Dito medyo malapot, parang lakan gatas. From Angono po, dumayo pa po kami dito kasi po nakita po namin sa FB na trending po siya tsaka masarap po. Kung ang iba, ang sahog sa pares, laman ng baka na tinimplahan ng manamis-namis na sauce. Ang bida sa kanilang Walastik Pares, lamang loob at utak na nakabalot sa plastic. Walastik! Kailangan talaga naka-plastic yun dahil siyempre hindi man pwedeng isahog sa laman dahil nadurog yun. Dating driver ng jeep si Fred at ang 4 niyang mga anak. Nung nag-pandemic, wala nang biyahe ang jeep. Binenta ko na yung jeep. Binenta namin, bumili kami ng gamit sa pares. Ang pinagbentahan ng kanilang hari ng kalsada na jeep ang ipinampagawa nila ng kariton na naghahari-harian ngayon sa kalsada ng Makati City. Dalawa kami dito ng kapatid ko. Si Ruel sa umaga, ako naman sa panghapon hanggang gabi. Sa una talagang normal yun, isang linggong lugi ka talaga. Pero hindi sila sumuko, lalo't alam nilang meron silang alas, ang malapot na sabaw ng kanilang pares na pinakuluan nila sa mahinang apoy sa loob ng 24 oras. Siyempre yung pagluluto mo, yung pagmamahal, nandyan dapat yan. Hindi yung basta-basta na lang na bara-barang pagluluto. 70 pesos, only rice ka na. Baka ba to, baboy? Baka yan, sir. Baka, no? Napakalambot na yan, sir. Panlitabari ito eh. Ayan, ito yung bulalo. Check natin. Natutulog ba yan? Ang lambot nun. Grabe. Yung balat, parang jelly type na siya. In fairness, masarap din sa sabaw nila, no? It's been a long time wala nakakain ng street style pares and I'm glad na babalik ako sa Walastik Pares. Sir, kamusta? Sir, si Sir Chu ito. Sir Alex, sir, baka pwede mo umorder isa. Oh, syempre, Yung classic Walastik lang. Yun. Kuha ko konti dito nung pinaka-sauce nila. Kuha tayo na may kanin, karne, chili garlic. Yan ang perfect pares. Cheers! Ganun-ganun pa rin kabayan. Siyempre. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging close o malapit sa ating mga pamilya. Hirap man sa buhay, sinisigurong naghahanda tuwing may espesyal na okasyon.
kung saan hindi mawawala ang classic na pritong manok. Sa sobrang hilig natin sa manok, kulang na nga lang daw tubuan tayo ng mga pakpak. Hanggang ang dating inihahanda lang tuwing may selebrasyon, itinuring na ring street food. Bago pa man maging fried chicken, meron na tayo yung alam na kalutong atin. Yung tinatawag natin sa Tagalog na pritong manok, hindi ito bago sa atin. Ito ay mga sinauna pa. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, dinudumog ang tindahang ito ng pritong manok, ang fried chicken ni Ruel. Pantay na pantay yung luto. Ganda, crispy, juicy sa loob. Kung ang iba, yung parte-parte ang itinitinda, dito, buong manok sa halagang 260 pesos. Ang kanilang fried chicken, dinarayo daw dahil sa malutong nitong balat na ang pampalasa, 14 na taon na raw niyang isinisikreto. Hindi namin minamadaling iluto kasi suning, talang manunod hanggang ilalim. Guys, nandito na tayo sa Marikina, dito sa legendary Aton's Fried Chicken. Actually, magdi-dinner time na at medyo mahaba na yung pila at nagkikrave ako ng masarap na Canto-style fried chicken. Ibang klase yung lutong, ibang klase yung ninamnam, ang lambot, ang flavorful nun. Taong 1995, nung mula Masbate, lumuwas si Ruel sa Maynila para dito mag-aral. Doon ako natin sa chewing ko, business nila, fried chicken na. Kaya doon ako natuto paano nila gawin yung pagpreparasyon ng manok. Next po. Nung nakapagtapos, sa kanya naisipan na magtayo ng sarili niyang pwesto. Sa umpisa, hindi wala ganong puhunan. Yung mga naka-junk nilang mga kariton, nirepair ko. Yung mga kawalin nila na junk na rin, na pinaglumaan nila, nilinis ko. Yung medyo gumanda-ganda na sana buhay namin noon, dumating naman yung galot ng undoy. Yung kariton ko, natangay talaga ng tubig eh. Pati yung mga manok kong stock, nasira din. Misis ko nga, medyo maiyak-iyak na. Pero ako, pinapalakas ko lang talaga loob niya. Sabi ko, kaya natin to. Nangutang man ako sa Bombay, tapos nagkapuhunan. Yung umpisa ko, 5 lang muna eh. Hindi pa nga pumapayag misis ko dahil natatakot baka hindi mabinta, sayang, malulugay lang. Pero ako, nilakasan ko ng loob ko talaga. Tapos lang ng undoy, doon na pumutok talaga siya. Yung mga hole in the wall na kainan, yung mga sulok-sulukan na street food, food for the soul, ultimate comfort food. Kumbaga yan yung kinakain mo nung bata ka. Hindi lang siya basta pagkain, pero may storya ka naalala. Marami na tayong mga kababayan na mula sa pagiging isang kahig, isang tuka, umasenso sa pagnenegosyo sa kalsada. Wala silang magagarbong kainan o Michelin star na batayan ng mga mahuhusay na chef sa buong mundo. Pero kuhang-kuha naman nila ang puso at panlasa ng masa. Pagdating sa kainan, tayong mga Pilipino parang silapu-lapu ng maktan. Walang inuurungan. Kahit pa mga isda na ang itsura mala halimaw. Primero kanang nakuan ko kay lain og naong ba pero kining kaguntungan pero pagtilaw nako lami jud siya. Malaki ang mata. May iba siyang lasa. Hindi mo talaga masasabi na isda talaga yung kinakain mo. Tusok-tusok ang katawan, malapad at tila mangangain ang bibig. Ang tawag ng mga Cebuano rito, sawan o tagotongan. Sa Ingles, porcupine fish. Ang mga isdang ito, hinuhuli 5 oras pa ang layo mula Cebu City, dito sa Bantayan Island. Mayroong isda, ganyan. Malapit. Ito ang ginagamit namin pag-isil ng dagat. Ito yung glass ma'am na. Hindi kami matinik. Gamit ang pana o sungkit, sisisirin ito ng mga mangingisda sa lalim na 15 meters.
palengke ng Cebu City. At ito ang target ni Loloy. Gamit naman ang kutsilyo at gunting, tinanggal ang buong balat ng tagutongan. Lulutuin kasi ito ng amo ni Loloy na si Junior sa higanting kawa para gawing linarang o sinabawang tagutongan. Original nga linaras ako po gining amahan. Siya gini nagmugna aning mga linarang. Nga among gusto nga mapabilin gini. Mga anak, nga kabilin nila sa dinamo. Dahil sa usok, masakit sa mata. Ang pantanggal nila ng lansa, luya. Sa kataw syura. Cornstarch naman daw ang gamit nila pampalapot ng sabaw. Mga onata! Alas 6 pa lang ng umaga, bukas na ang kanilang karinderya. Kaya sakto ang mainit na sabaw, pampainit ng sikmura. Kada mangkok, 100 pesos na unli o unlimited, 1 to sawa ang refill ng sabaw. Hello mga Kabs! Kami ang Team Canlas TV! Ang grupo ng vlogger na sina Chester natikman ang tagutongan nung nag-food trip sila kamakailan sa Queen City of the South. So kaya kakamay mo talaga siya. Para humiwalay. Para humiwalay yung mga laman-laman. Ayan, tapos lalagyan natin dito sa corn rice. Yan, ito nga yung pinakamasarap na luto ng isda na natikman ko, Kabs. Walang halong biro. Lami! Kayo! Manyaman! Kenny! Ay, buti naman. Kamusta? Yeah, may Yeah. Mga Kabs, andito kaming muli Saan? dito sa Esmin Carinderia kay Kuya JR ang nagtitinda ng larang o tagutongan. Napanood mo yung video na ginawa namin dati. Oo, napanood namin. Balik-balik. May mga nagpunta ba dito na sinasabi napanood? Oo. Marami. Nakakatuwa na. Ilang views yun, Tol? Ilang views nga yun? Umabot yun ng more than 1 million eh. Oo. Sa channel natin. So, Sikat pala si Kuya. Upper fish, naningin sila nga kanang konda o makahilo din. Pero nakalalason nga ba ang isdang tagutongan? Yung porcupine fish at saka yung puffer fish, magpinsan sila. Pareho silang merong tetrodotoxin, yung toxin na nakakalason sa puffer fish o yung butete. Kaso yung sa concentration ng toxin na tetrodotoxin sa porcupine fish, masyadong konti or maliit lang. So hindi siya talaga yung nakakakos ng paralysis. Yung effect niya is parang nicotine or morphine, so parang nakaka-addict din siya. cheers tayo, Tol! Cheers! Cheers! Cheers, mga Kabs! $60 years na raw to. Hindi nagbabago yung recipe. Kaya kung ano yung natitikman mo ngayon, ganyan din ang timpla niyan. 60 years ago. Parang hilinamnam niya, nakakabuhay. Tsaka Tol, siyempre yung experience din. Kaya pag nadayo kayo rito sa Cebu, kailangan talaga matesting nyo. Itong lutong ito na talaga namang binabalik-balikan talaga. Ang tauhan naman ni Ekit dito sa barangay Kasambagan sa Cebu City pa rin. Maaga pa lang, hawak na ang sagwan. Ito ang panghalo sa huhugasan nilang kilo-kilong karne ng baka para ipotsero. Sagwan kasi yung ginagamit namin kasi mahirap kamayin yung karne, sugatan pa yung kamay mo. Lagyan natin karne. At saka luya. Dabong at saka mais. At saka sibuyas, dahunan. At
tsaka mataba. Ang reseping ito, minana pa raw ni na Ekit sa kanyang tiyahin na si Lolita na itinuro naman niya sa kanyang mister na si Dennis. Mao na ni, ikit potsero, kao na mo dire. $1,000 lang ang akong puhunan sa nagdagdag lang ko kay. Kabaw na ka nga, makadaghan naman ang akong customer, nag-isip ko kung siya akong angay lutoon. Orihinal talagang nanggaling sa Spain o Espanya ang puchero. Hindi man kasi nagapi ni Magellan ang hukbo ni Lapu-Lapu sa Mactan noong 1521. Makalipas lang ang ilang taon, nasakop na mga Kastila ang ating bansa, pati na ang ating mga kusina. I-check natin kung kumukulo na ba. Sobrang sarap yung sabaw nila at malambot ang karne nila. Makapawa yun sa kakapoy. So, kada ari na mo diri, ma-relax yun. Mabusog. Pero taong 2020, ang mister ni Ekit na si Dennis namatay sa COVID. Mahirap talaga, ma'am. Kung wala siya, ma'am. Ay, mag-iiyak na lang ako. Mahirap, ma'am. Meron naman ako mga anak. Sila naman ang nag-ano sa akin. Umiyak na lang ako. Oh, gipatato ko yung yung sa abaga ko, parang hindi sila maano sa akin, para maalaala nila ako. Yung husband ko, marami man nagtingin sa akin dito. Yung mga, kahit saan ko, maglakad ako, wala si Ikit po siya. Pagkaing nakatatak na sa probinsya ng Cebu. Ito ang minsan ng tinaguriang Best Pig in Asia, ang Lechon Cebu. According to our Cebuano food historian, earliest documented nagbibenta ng lechon or inasal from Talisay. That's in the 1920s. Diyan yata nag-umpisa yung lechon na binibenta na, because you have to remember, lechon is not really sold as a business. Lumalabas lang yan pag talagang may handaan. Sa Cebu, isa itong malaking industriya. Kabi-kabila ang mga nagtitinda sa dami ng kakumpetensya. Ang iba, merong pakulo. Bili na kayo, puro bago yung lechon namin. Malutong pa yung bala. Gaya sa pwestong ito nila Malvin, sa tabing kalsada ng Mandaue City, sa kanilang pa-unlimited lechon, 280 pesos kada serving, kasama na ang puso na kanin at inumin. Dito sa Cebu, ma'am, yung unlimited, uso talaga dito. Naisip namin na mag-unli lechon lang kaya tayo. Original recipe din daw ng tatay ni Malvin na si William ang kanilang lechon. Ang sikreto raw para pantay ang luto ng lechon at malutong ang balat, ihawin ito sa malakas na baga sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Nagsugod kong litson, nagbiyanyos pa ko. Anton Ida na lang ko og 63. Kung nga naulita ako na ito, nagminyo lang ko. Muna ipabuhit ako mga anak. Nung una, hirap daw silang makasabay sa dami ng mga lechonan sa kanilang lugar. Mga 2 buwan lang yun, ma'am. Naputol kami. Wala na kaming lechon kasi wala na kaming puhunan. Noon, lamisa lang kami doon sa tabi ng daan. Ngayon, meron na kaming mga, may mga tauhan na kami. Ito, unlimited lechon, 280. Ayan, no? Hey mga sir, good afternoon. Ito po yung package namin na unlimited lechon. First serving natin, 150 grams na lechon. Kapag naubos nyo yan, gawin natin 160 grams. Pataas ang pataas. Pataas ang pataas. Yan yung challenge namin. Manta na mga kaps!
Ngayon lang ako nakakita nitong unlilitsyon. Tol, first time ko rin to. Itong pagkain na to, Tol, ito yung pinaka-espesyal kadalasan sa mga handaan. Ito yung pinaka-huling dumarating. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Kasi late yun. Oy! Nye! Okay na ako. Suko na ako. Sir, suko na po ako. Ako din. Suko na rin ako. Yun lang yun? Yun na? So, sulit pa rin siya kahit hindi namin matapos to kasi ang bigat din naman talaga. Pero curious lang kami, kuya. Hindi ka ba nalulugi? Hindi naman, sir. Pag-aalok nyo ba ng unlimited lechon, ilang rounds yung pinakamarami na naaalala mo? 5 rounds. Ang panlasa nating mga Pilipino, hinulma ng ating mga pakikibaka sa buhay, ng ating kasaysayan at kusina. Mga onata! Ang panlasa nating mga Pilipino, hinulma ng ating mga pakikibaka sa buhay, ng ating kasaysayan, at syempre, ng ating kusina. Ngunit ito ang mga pagkain tsak mapapalaban talaga ang sino man sa paggawa. Sobrang init. Napapaso din pag minsan. Ganad ka para bang sadya ka munang pahihirapan bago matikman. Ang sarap! Dito sa bayan ng Pozorubio sa Pangasinan, sa kailaliman ng gabi kung kailan tulog pa ang marami. Ang 55 anyos na si Nida, abala na sa paggawa ng kakanin na mahigit 3 dekada na niyang kabuhayan. Gumising kami ng alauna kasi matagal naman maluto, 5 oras. Noon nagtitinda si mother ko ng mga kangkanan. Sumasama ako. Hanggang ngayon pa rin ang hanap buhay namin. Ang kanyang specialty, nahahawig sa biko ng mga Tagalog na kung tawagin dito, empalate. Ang Pozorubio, part ng Pangasinan, pero I think mas marami rito ang Ilocano, no, ng kesa Pangasinense. Kaya nagtataka ako na meron pala ritong kakanin na first time kong marinig. Hindi ko pa natitikman, hindi ko alam na may ganun pala. So una, nilalagyan niya ng dahon ng saging. Ngayon nanta, tano damat pinay-contribute ko. Napakabusisi ang paggawa ng empalate. Inyo pa rin dyan di kata. Iyo pa rin, madam. Anong oras nga eh? Nga oras, madam. Kas lang amot lang bibing ka nga datoy. Bon, madam. Except na may latik sa ibabaw. Kaya empalate. Nilagyan ng latik. Yun ang literal translation. Manungay ti malako yung tagmalum nga kasta. No, natig sa madam. 2, 3. Kapitak masapul nga ugasan nga nalaing. No, may At may kapya amoy na. Kailangan i-strain. Madam, tayo adadanom na di na inayon itong dugutan. Para mas manuot yung lasa ng gata. Sumrat jigat. Kailangan walang tubig. Babalin nga kiwaran. Haan? Hindi, madam. Buti na lang hindi ko hinalo. Munti ko nang sirain ang recipe ni Ma'am Nida. Bawal haluin ang gata kasi makaka-interrupt dun sa pag-dissolve ng sugar. Gusto tang? Nang totoo ba na suki nyo si Mark Pingris? Ay, namang susukit na nabayagan kay Yayan. Kasi si Mark Pingris ay taga rito rin sa Pozorubio.
At nagtitinda rin siya dati sa palengke kasi yung nanay niya yata nagtitinda ng natangwino prutas. Pag po magbabakasyon si Pingres dito, bibili ng impalate ko. Kasi gustong-gusto niya nung bata pa, talagang gusto na ng impalate. So, lalagyan na ni nanay ng gata. Ada asukar na, syempre, di gata yo. Yung gata may asukal, so parang... Ada sinakob na. Yati sinakob. Panutsa. Panutsa ang pangtamis. Yung ibang latik, binubuhos lang sa ibabaw. Hindi direktang nagluluto kasi yan, yung babad lang na malagkit, yan yung ginagawa namin. Ay, dapulaang. Well, madam. Tapos dyan dapoy, kanyo ti apoy na. Kayo. Oh, parang bibingka. Well. Nya nga kayo ngay lagi tatang. Ipil. Hanga mabalin uray nya nga kayo nya. Mabalin mat madam pero may met no ipil. Ang sikreto ng pantay nitong pagkaluto, kalkuladong gatong. Ang buong proseso, inaabot ng 5 oras. Ang pinakahirap sa pagluto ng impalate kasi sobrang init. Paggagatungan mo na yung nasa baba, pagpaluto na. Napapaso din pag minsan. Ang teknik sa pagluluto ng impalate, hindi masyadong malakas ang apoy. Yung katamtaman lang para gumanda yung lasa niya. Nya ngay mo tinaitod na dato nga panagbiag. Ay, ado mo tamadang ka, ito pagbigyan ng mga daga, pundar mo mo, agitan anak ko, Nakaadalda. Pati siguro to nang na. Maraming bling-bling si Ma'am Nida eh. Oh. Lahat yan katas ng impalate na. So ito na yung finished product. Ayun, ang ganda ng itsura. Ito na ang empalate ng Pamilya Manzano ng Pozorubio, Pangasinan. Biro mo yan, labor of love talaga yan kasi 4 na oras inaantay maluto. Empalate. Tikman na natin. Nanuot lahat ng lasa dun sa malagkit. Siyempre, ang nagpamatay dito yung latik niya na ilang oras na inaantay maging latik. Harap. Sinamahan ko rin si Nida sa kanyang pwesto sa palengke. Kumain kayo! Empalate! Kung saan niya itinitinda ang kanyang empalate. 2,000 pesos kada malaking bilao. 10 piso naman kung tingi. May kayo gumatangan! Gumatang kayo, Apo! Para lahat busog, sagot ko na ang kanilang merienda. Empalate for all! Ang Pilipinas kasi is a rice country. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa atin, nag-exist na ang mga taniman ng palay dito sa atin because this was introduced by the Chinese. So, since time immemorial, marunong nang gumawa ang ating mga ninuno ng mga kakanin. Sa dulong bayan naman ng Pangasinan, sa Balungaw, nagkalat din ang mga tindang kakanin sa kalsada na parang mga pasabit. Ang tawag dito, patupat. Pero hindi katulad ng patupat na aking nakagisnan sa amin sa La Union. Dito, ang kanilang patupat maliliit. At iba ang ginamit nilang pampatamis nito. Hindi galing sa tubo, kundi sa puno ng buri o buli kung tawagin. Sa mga paborito kong gawin, mag-road trip, madiscover yung mga maliliit-liit na mga bayan-bayan natin. At natuwa ako kasi nung minsan nadaan ako dito sa Balungaw, sa Pangasinan, nakita ko yung mga nakasabit na maliliit na patupat. Iba dun sa patupat na nakagisnan ko nung lumalaki ako. Ayun pala, may isa pa akong na-rediscover na yung ginagamit na katas para sa patupat dito sa Balungaw ay galing sa sap o yung katas ng buri palm. Ito yung puno ng buri o buli kung tawagin nila. Silag sa amin sa La Union. Ang kwento nito, pagka nagsimula na siyang mamunga, mamamatay na siya. Kaya bago siya tuluyang mamatay, ine-extract yung sap nung trunk. Yun yung ginagamit na pangluto ng patupat o yung juice na iniinom. Pangalaan tayo ng DJ. Kasano yung nga ulyon ay ah?
ang toka sa pag-akyat sa puno ng buri Ganad ka na may taas na 20 feet si Marvin. Ang sabi ni Marvin, mas maganda raw pag umaga, mas makatas yung puno ng buri kesa sa patanghali na. Minsan lang ako nakatikim nung juice ng buri o ng silag sa amin sa La Union, kung tawagin doon, kadit. Nung maliit ako, kada puno raw ng buri, nakakakuha ng manunang duwa. Opo, dalawang ganitong container ng sap. Tuno na ibus yun, matayon. Mada. Okay. Doon na alamon, Marvin? Doon mo ito ma'am, natin kinala ko. Nakaano na halos, siguro mga kalahating galon, no? Ada pang sip-sip mo? Ate, naka-alulod na ma'am. Dati alulod na. From the tree to the mouth. Kasi ito na yung katas ng pinaghirapan ni Marvin. Ang sarap! Fresh na fresh. Para siyang buko juice na mas masarap, tsaka mas matamis. So dapat pag bumili ka nito, inumin mo agad maghapon kasi kinabukasan, suka na siya. Sinamahan ko si Edward sa paggawa ng patupat. Agar-aramid kami din kasi di ba basit kami kung dadakkel nga patupat niya. Diyan mo dati basit. Niya dati nahugasan haan. Ay hindi ma'am kasi didikit na siya sa kailangan talaga tuyo. So tuyo yung... Kasi hindi mo siya may ilalagay sa loob. Pagbasa siya. Punuin ba natin? Kasi nag-expand yung malagkit so kailangan half. Half lang? Yes. Okay. Pa-half na yata. Pwede na? Ayan. Ayan. Siksik mo lang muna yung maliit. Konti. Sumasabit. Mahirap yun. Parang bumalik yung kabataan ko. Pero nung maliliit kami, pag gumagawa ganito lola ko, excited kami kasi paborito namin yung patupat. Itatali mo siya, ganyan. Paikot. Para lang mag-lock. Inanat mo lang siya. Yes. Ay, Diyos ko, halatang akong gumawa nito, hindi maganda. Ay, Kung naku, saan mo Diyos. ninat yung ano. Hindi ako papasa nito. Pagkatapos ilagay ang malagkit na bigas sa parang maliliit na bulsa na gawa sa dahon din ng buri, oras na para pakuluan ito. Nang ano nga oras yung aluluto natin yan? 2 oras na. Mabalinan. Ang gamit nila, katas din ng buri na hindi kasintamis ng tubo katulad ng karaniwang ginagamit sa patupat ng Ilocos. Mas mild kung sugarcane, mas intense sa amoy pa lang. So ito na, manungay pang lako yun dito inang. 50 po, madam. 8 po. So 8 piraso nito, 50 ang benta ni Nanang. Tikman na natin yung hinango namin ni Nanang na patupat. Mainit pa. Hindi siya masyadong matamis. Maharap yung malagkit nila. Kain po tayo. Patupat! Ang tapoy o rice wine ng mga tiga-Cordillera, pati na rin ang mga Ilocano, bago pa tuluyang maging alak, may una munang proseso kung saan ang kanin lalagyan ng kung tawagin bubod o apog. Ang bubod kasi yung giniling na malagkit na hinahaluan naman ng luya at ipinipreserba or pinapatuyo sa sikat ng araw at ito yung mismo ginagamit bilang lebadura or yeast sa paggawa ng binudbod. Kinakain din ito tuwing merienda at ang tawag sa kakaning ito, binubudan sa Ilocano, binuburan sa Pangasinense. Ang paggawa nito, 2 dekada nang na-master ni Shirley. Idiin-diin yung maghalo ng kanin, paghiwalay-hiwalay yung kanin. Pagka malamig na, dikdikin din yung bubor, tapos ihalo na sa kanin. I-imbak siya ng 1 araw at 2 gabi. Magtutubig na yun ang palatandaan na luto na. Ibinibenta niya ito mula 5 to 10 pesos na pwede ring budburan ng asukal. Ini-export din ito sir. Dinadala sa Amerika. Ang lasa ng binuburan ay matamis na medyo sour. Mayroon din mga tao na hindi sanay. Bali-bali ya talaga katong hindi kami masasalihan na inay sigara. Ang
binurburan. Kung parang pamilyar na sa atin, nahahawig kasi sa isa pang pagkaing Pilipino, ang buro. Tuwing Semana Santa, kung kailan ipinagbabawal kumain ng karne, ang mga tiga Talim Island sa Binangonan, Rizal, may pagkaing pinag-aambagan. Nakaimbak pa ito sa naglalakihang drum. Ito ang bersyon nila ng burong kanin na alternatibo sa karne, isda. Bawat purok may committee magpapatupad ng halaga 50 pesos na bawat isang bahay, buong barangay mo, kakadao pampalad. 4 na araw bago ang unang araw ng pabasa, ang mga residente bayanihan na sa pagluluto. Toka-toka sa tila maaga nilang penitensya. Ang buong proseso kasi ng paghahanda nakakaburo rin daw. Inaabot ng 4 na araw. Mga bakababaihan, kalalakihan, sama-sama naging panata na nga. May naghahanda ng naglalakihang kaldero. Yung mga kalalakihan naman ang naatasang magsibak ng panggatong. Ang una pong proseso nito ay lulutuin po yung bigas na parang lugaw. Pagkaluto po niya, kailangan po siyang palamigin bago po ilagay yung isda. Hanggang sa maluto po siya. Kailangan po itong haluin ng haluin hanggang sa lumambot. 30 minuto ng dire-diretso po. Ang isinasahog nila ritong isda, kanduli. Hugasan po ulit pagkatapos ito. Para mawala na po yung lansa. Na nahuhuli sa lawa. Tatakpan na po natin siya at iimbak na po natin siya ng 4 na araw. Makalipas ang 4 na araw, dito na nila lulutuin ang malangis-langis ng inimbak na buro sa kawali. Kapag nagisa na po yung bawang at sibuyas natin, pwede na po nating ilagay ang buro. Iintayin lang po natin itong kumulo bago po natin ilagay ang pangalawang gata. Lalagyan na po natin ito ng food coloring. Hindi po ba ang mga buro ay parang suka ng pusa? Nilalagyan po namin ito ng food coloring na pink para po mas nakaka-attract po siyang kainin at hindi po parang nakakadiri. Pagkatapos po nating ilagay ang food color, ilalagay na po natin ang gulay. Ang panghuli po nating ilalagay ay ang kakanggata. Mahirap pong gumawa ng buro kasi hindi mo po sigurado kung magiging maayos ba yung pagbuburo mo nito. Pwede po kasi itong bumaho kapag hindi po tama at maganda yung pagkakaproseso po ng buro. Hindi matapos-tapos maawain, Tuwing may pabasa o yung pag-awit sa libro ng pasyon na tumutukoy sa pagkabuhay at pagkamatay ni Hesukristo, ito ang kanilang merienda. Yun po ang aming talagang hit na pang-ulam ng pabasa. Pagka po yung magpapabasa, unang itatanong agad, may buro ba? Ay nako, hindi po nawawalan ng buro. Tumanda na po ako, maputi na po ang buhok ko. Buro pa rin po ang hinahanap ng mga tao. Ang lasa po niya ay malinamnam. Hindi lang sarili namin yung binubusog dito, kundi yung pananampalataya namin. Pasasalamat po sa Diyos sa buong taon po na binibigay niya sa amin. Mga
nung araw wala pa tayong refrigeration. So lahat ng nahuhuli natin, pag hindi maibilad, kasi minsan wala namang araw o maulan, ginagawang buro. Ligtas itong kainin, basta't siguraduhin lamang noong nagpre-prepare na hindi contaminated, no? O kapag fermented yung pagkain ay mas madaling nadadigest ng ating katawan. Hindi lang kabisera ang probinsya ng Rizal sa pagpapahalaga sa ating sining at kultura. Kilala rin sila na matindi sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Lalo na kung Kwaresma. Mula sa mga senakulo, prosesyon o parada ng naglalakihan nilang mga santo at kahit pa sa mga pabasa. Yung poon namin, Maria Dolorosa. Panata ko na po, magmula po nung dumating ako sa Angono, pumupunta na po ako sa kanya tuwing mahal na araw. Dito sa Angono, Rizal, hindi raw kumpleto ang mga pabasa kung wala ang isang klase ng merienda na lagi raw inihahanda ng lay minister na si June. Dito po sa bayan ng Angono, karamihan po ng mga nagpapabasa, hindi po nawawala ng lutong lumpiang pabasa. Gawa sa pinaghalo-halong gulay at singkamas para itong lumpiang sariwa pero walang balat. Ang tawag nila rito, lumpiang pabasa. Ganito rin daw ang dating gawain ng isang magandang dilag mula sa Angono, Rizal, si Herlin Budol. Kami ng lola ko, nakikipila kami sa mga pakain. Patay kalan, walang magluluto sa pamilyang to. Uwi kami, isang ulam namin, lumpiang pabasa. What's up mga kapuso? Nandito po ako sa Angono, Rizal, kung saan ito po ang bayan ko. At samahan niyo po kaming kumain ng paborito naming merienda tuwing Semana Santa. Kaya ano pa rin natin nyo? Let's go! Si Herlin nagpaturo rin kay June ng paghahanda nito. Ano ba yung mga rekado? Repolyo, singkamas, alam may hipon? Alam, ito yung hipon na walang tapon kasi wala nang ulo yun. Ang galing. Anong tawag dyan? Hipon. Kasi maliit eh. Bawang, sibuyas. Tapos, peanut butter. Magkikisa po tayo ng sibuyas at bawang. Sibuyas, bawang. Mantika, sibuyas, bawang. Bawang. Kayo po tagalahalo ah. Sabay-sabay na yan. Pagkatapos, giniling. Giniling po, tsaka po yung heavy. Pwede na po siyang pagsabayin. Sabayin. Tsaka po yung hipon. Hipon. So ako, papasok ako dito. Pwede na po yung... Pwede na kainin? Sige nga, Kuya Jun. Uy, you're so sweet. Kuya Jun, alam mo ba, hindi namin niluluto yan ng pagkabata ko. Nakikikain lang kami. Mas masarap po pag hingi. Sabi ko sa inyo. Kaya hindi namin pinag-aralan yan. Kasi masasayang kami sa pulo nila. Ilan taon nyo na po ginagawa yung kay Jun? Matagal na po. Dumating po ako sa Angono. So hindi po kayo lihitin mong taga-Angono, pero minahal nyo po ang Angono. Taga Nueva Ecija po ako. Kuya Jun, ano sa tingin mo yung meron sa Angono? Ba't di mo na kami inalisan? Masaya rin po kasi dito sa Angono. Paano yung sayo? Budi. Saya nga eh. Tapos, ano yung mga minahal mo dito bukod sa asawa nyo? Ito po, yung tradisyon din po. Ano na next natin niya, kuya? Yung pong peanut na po. Pwede na po siyang tikman. Titikman natin. Damit. Sarap. Ano po masasabi niyo? Masarap po ba? Solid. Nung natikman ko to, naalala ko nung tumatambay ako sa pabase. Ito talaga tinitira namin ng mga tropa ko doon. Maraming salamat Kuya Jun. Kung wala ka, walang lumpiang pabasa dito sa atin. Salamat Solid. din po. Salamat, Kuya Jun. Ang lumpiang hubad o pabasa ay pinakamadalas lutuin pagka mahal na araw kasi yun ang marami kaming sources. Kasi hindi na siya naibabalot o nagtutulong-tulong ang mga tao paggagayat ng gulay. Susunod! Kapitbahay ko to, Kuya. Mamaya na ako magbabayad. Singilin mo na sa nanay ko. Okay. Ano to? With feelings ba pag nagluluto ng... Nasa iyo. Alam, hindi ako nagdasal. Dasal ka muna daw. Lord, sana pasarapin niyo ang ulam ng lahat.
don't speak Tagalog. Speak in English. Yes. We'll wait for the garlic to be golden brown. What? Pardon, please? Isa pa sa hindi nawawala sa mga kusina ng mga taga Rizal tuwing Semana Santa, ang isang ulam na nahahawig sa batchoy ng mga Ilonggo. Pero sa halip na karne at miki, ang sahog nila buto-buto at dugo ng baboy. Ito ang sinuam. Nakalimitang inihahain lang tuwing Miyerkules at Huwebes Santo. Pagdating ng Biyernes Santo, wala na talagang pagkain ng karne. Isa sa pinakasikat na nagluluto ng sinuam dito sa Angono, ang teacher na si Chevy, na ang recipe ilang henerasyon ng pinagpasapasahan ng mga ilaw ng tahanan ng kanilang angkan. Pinamana na nanay ko 75 na, pa 76. Naminana pa niya sa nanay niya, sasabi mo, daang taon na rin. Kapit-bahay ko to, kuya. Mamaya na ako magbabayad. Tingilin mo na sa nanay ko. Okay. So ngayon, pupunta naman tayo sa bahay ng kakilala ko at makikikain tayo ng sinuaw. Bakasyon ngayon kasi Holy Week, tipid-tipid. Aling Vicky. Chevy. Ate Chevy. Hello. Good morning. Balita ko. Siyempre kapag mga taga-beso. Okay guys, dahil hindi ko alam to, maglagay na tayo ng mantika. Sige, dagdagan mo. Lagay mo lang yung pork. Hindi pa nga. OA lang ako. Ano to, with feelings ba pag nagluluto ng Nasa iyo. sinuam? So, Gusto mo magdasal ka muna. Ay, dasal pala to. Kasi kami Sorry. ni nanay, turo niya sa akin bago Alam, hindi ako nagdasal. Padre. Dasal ka muna daw. Lord, sana pasarapin niyo ang ulam ng lahat. Amen. No, don't speak Tagalog. Speak in English. Yes, that's my subject for today. I'm gonna add some oil. Okay. Okay, tama na. Tigilan na natin yan. You go out. Next step, we will wait for the garlic to be golden brown. What? Pardon, please. And then? We will add the onion. Then yung pork. So, entayin muna natin siyang kumulo. Okay, pabayaan lang muna natin. Ay, hindi po ako nagpapabaya sa isang bagay. Ano ba katagal ho pinapakulan? The usual 40 minutes. Medyo Nakulo na siya. kukulo na siya. Isasama na natin ang Ako maglalagay ng dugo niyan. Anong dugo ba to? dugo ng baboy type A. Talaga ba? Hindi, biro lang. Ilalagay ng papaya at saka sayote. Asin, sige. Maalat siyang kumain. Boy Logro? Baka matuluan niyo. Oo nga eh. Okay na. Pamanang ulam yan. Para sa akin ang pagluluto, kayang palalimin ng faith mo kasi pagkain yan, inilalagay natin sa loob ng katawan natin. Nakakapanglawa yan eh. Wow! Ang sarap. Solid. Parang nagalo siyang tinola, nilaga, tapos bacho yung, di ba? Yun yun. Yun, tatlong lasa siya, Tatlong promise. lasa, pero Parang sarap. kakaiba siya, hindi siya nakakaumay. Thank you so much po. Pengin na ho ng plastic. Bahagi ng tradisyon natin ng mga Rizaleño. Isinasabuhay namin ang pagiging mapagbigay sa kapwa at pagkakaroon ng pagkakaisa within the community. Hindi lang mga nag-iinitang pagkain sa kawa, kaldero at kawali ang matitikman sa Pilipinas. Lalo na tuwing summer, kung kailan sa kasulok-sulukan ng ating mga kalsada, may maririnig na kakaibang musika. Sobra kasi ang init. Ang mayat-mayang pagkaskas ng yelo. Alam na this, ang pampalamig na singkulay at sintamis ng mga Pilipino. Halo-halo!
Perfect na perfect. Dito sa Barangay Digman sa Bacoor, Cavite, parang kabuting nagsulputan ng mga tindahan ng halo-halo. Ang nauna raw sa lahat sa kanila, ang original Digman Halo-Halo na itinayo noon pang 1969. Negosyo ni Nanay Linda at Tatay Boy. Nag-umpisa pala ako dito mga alas 8. Ito garbanzos. Binabalata namin. Matagal balatan. Binababad pa may ito. Sasalang na po natin ang garbanzos. Ako na yung nagluluto. Lahat na sikreto na Digman halo-halo na ingredients sa akin din itinuro. Nasa dugo na raw nila ang paggawa ng halo-halo. Katunayan, ang kanilang angkan ang nagsimula na raw magbenta nito noon pang panahon ng mga Hapon. Napadpad dito yung mga Hapon na nanirahan. Karamihan sa kanila ay napadpad sa Maynila, partikular malapit sa Sampaloc at sa Quiapo area. Ang halo-halo ay may pagkakatulad sa kanilang minatamis o malamig na dessert na kakigori. Itong kakigori ay isang shaved dessert. Hinahaluan ng bukod sa ice or yelo. Meron din itong mga toppings kagaya ng beans at ng iba pang prutas. At nilalagyan din ito ng gatas. Ang lola ay nagtinda din ng halo-halo. Ang ginagamit siyang gatas gata na nyog. Noon daw, ang halo-halo sa baso ng kape nila isiniserve habang ang mga gustong mag-take out sa lata ng evap o ng evaporated milk nila inilagay. Yun ang pinaglalagyan namin. 75 centavos lang daw noon kada order. Pero ang pwesto nilang pinatatag ng yelo, tinupok ng apoy taong 1980. Halo-halo man ang emosyon sa nangyaring trahedya. Pilit silang bumangon. Ang maliit nila noong tindahan, ginawa nilang restaurant. Hindi naman na namin na sukat sa na biglang puputok ang halo-halo. Tak! Ito yung ginagawa ko para yelo na lang ilalagay ko. At galante sila sa sahog. May sandosenang sangkap, kabilang na ang sarili nilang gawa na minatamis na garbanzos. Ito ang the best, original Digman's halo-halo. Pero ang pinakasikreto raw kung bakit sila binabalik-balikan, ang linamnam ng kanilang toppings na leche flan na iniluto pa sa antigo at napakalaking lyanera. Ito ang pamana sa amin ni Lola Nene na lyanera ng leche flan. Na mahigit 50 taon na ang tanda. Minsan may pumipiling halo. May mga edad, matatanda na. Minsan yung kagaya ng gusto nila ube, leche flan. Yung malalambot naman. Para sintensyahan na kung masarap bang talaga ang halo-halo ng Digman, ang titikim si Titikman. Benjamin Alves. Yung bata pa po ako na nakatira po ako dito sa Pilipinas bago po kami lumipat ng Guam. Sa Digman po talaga kami kumakain ng buong pamilya namin. Digman's halo-halo ng Cavite. Titignan or tikman? Let's go! Of course, haluin muna natin. Para akong naging 5 years old ulit Mga kapuso, masarap po talaga to. Masaya ako pag kinakain ko to kasi naalala ko yung pamilya ko. Parang after this, kwento ko talaga sa mami ko na nakakain ulit ako ng Digman's. Kasi nga, parang siguro 30 years na bago ako since nakakain ng ganito. 90 pesos kung regular. 100 pesos naman kung may ice cream on top. Ang recipe nila ng halo-halo, ipinarehistro pa nila sa Intellectual Property Office of the Philippines para hindi magaya. Digman's halo-halo, definitely titikman. Hello po mga kapuso, nandito po ako sa City of Seven Lakes, San Pablo City, Laguna, kung saan may sikat na halo-halo na creamy at yellow pa lang, parang ice cream na. Titingnan or titikman? Mga kapuso, let's go! Punta tayo sa Ben's halo-halo. Tutal naman, nagkakasarapan na si Benjamin. Itinuloy-tuloy na ang halo-halo food trip.
Mga kapuso, ako po si Ben Alves. I am Ben Pasco. At ngayong araw na to, kami ang Ben and Ben. At malalaman natin ngayong araw na to kung ang Laguna's Creamiest Halo-Halo ay titignan or Titikman! titikman. Dahil tropical na bansa ang Pilipinas, karamihan sa sahog ng halo-halo, kundi root crop, prutas, katulad ng mga matitikman sa San Pablo City sa Laguna, makapuno at saging na saba, nakabilang sa mga ipinagmamalaking sangkap ng halo-halo ni Ben. May ginagamit namin. So kung mapapansin nyo, itong mga saging na to is umiitim na siya. Sinasadya namin ito talaga na maging overripe para kasi naturally sweet siya. At saka pag ito inuluto natin at nilagyan natin ito ng asukal at lumamig, ay hindi siya tumitigas. 11 years ako sa Italy. Doon sa Italy, nakapagtrabaho kasi isang restaurant kung saan gumagawa kami ng mga gelato. So sabi ko, why not na hindi natin ito dalhin dito sa Pilipinas? Kaya raw niya naisip na ang yelo sa kanyang halo-halo gawin na ring gelato. Kaya lasang ice cream. Sa isang araw nakagawa po kami ng nasa 5,000 blocks ng ice. It took us 2 days para tumigas ang ating mga yelo. Pero paano naman kaya nakakakuha ng gagamiting yelo ang mga halo-halo noong hindi pa uso ang refrigerator? May parang wooden box. Itong wooden box na ito ay meron actually siyang metal lining, no? Either gawa siya sa tin or sa zinc, no? Para magkaroon ng form ng insulation. So dito inilalagay yung yelo para maging malamig pa rin siya. Minsan, pwede ring lagyan ng salt para ma-maintain, no, yung temperature. Ayan po, so makikita nyo siya, sobra siyang pino. Yun, oh. Para siyang snow. Parang ang init-init, gusto ko na lang humiga dito sa... gusto mong Ayan gawing po. unan So yung maglalagay ice po niyo. tayo ngayon ng yelo. Ilan sa po loob. to? Pupunuin po natin siya. Generous talaga ng halo-halo niyo po dito. Parang doon sa ice parang titikman na natin to eh. And then, ito pong ating final touch. sige, Ito kayo pong ating langka. Dito po siya sa ibabaw. Yun. Sarap. Mamaya na po yung order niyo, sa akin na lang. Sa akin na lang. Tikman na. Ang sarap naman yung May ano. ibang perspective mo sa Oo nga. Parang ice cream nga to, no? Parang wala kang magiging bite dito na hindi ko malalasahan yung buong halo-halo talaga. Hindi ko nararamdaman yung summer kasi napaka-refreshing at napaka-lamig at masarap. Refreshing. 4 na taon na rin nung una naming itinampok dito sa KMJS ang halo-halo ni Ben. Kung noon, 18 lang ang kanilang branches. Ngayon, umabot na ng 62. Mantakin nyo! Nakatulong ng higit sa aming komunidad yung pagkaka-expose namin sa KMJS. Mas lalo kaming nakilala, mas lalo tuloy kaming hinanap. Kasi kung mapapansin nyo, ang lugar namin ay liblib na lugar. Pero ang dami na ngayong dumadayot. At meron sila ritong halo-halo na ang sangkap kakaiba. Sili at itlog na maalat. Ang sarap nga yung saltiness. Kasi nga, yung minsan pag sobrang tamis naman, nagpa-plateau yung lasa. Haluin na natin. Yan. Pero ako mahilig talaga ako sa manghang. Yung cream nila, yun talaga yung nagiging base yung sili eh. So kahit lagyan ko pa ng marami to, talagang hindi siya mawawala yung tamis. Approve sa akin, sarap. Susunod dito sa surfing capital ng Pilipinas, sa Isla Siargao, ang pumapawi ng uhaw ng mga turista, halo-halo na hindi rin tinipid ang toppings. May malaking tipak ng ube ice cream. Ang gusto talaga natin sa ating halo-halo, yung siksik, liglig at umaapaw. Dito sa surfing capital ng Pilipinas, sa Isla Siargao, ang pumapawi ng uhaw ng mga turista, halo-halo na hindi rin tinipid ang toppings. May malaking tipak ng ube ice cream.
Inilalako ito ni Radiza. Mayroong foreigner, sir, pero mas marami mga Pinoy, sir, mga turista. Ang ube ice cream, sarili raw recipe ng pinsan ni Radiza na si Arlene. Gabi pa lang, gagawin ko na yung paghalo ng ice cream. Para umaga, tumigas na yun. Mas masarap ata yung homemade ice cream. Matapos ihalo ang mga sangkap na prutas, ilalagay na ang ube ice cream. 70 pesos kada baso. Ito naman ang patunay kung gaano talaga kahilig ang mga Pinoy sa halo-halo sa bayan ng Esperanza sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Naglaan na sila ng isang bahagi ng palengke kung saan ang mga tindahan ng halo-halo tapat-tapatan na. Wala talagang pagpipilian. Kahit sino dito masarap. Actually, ang Esperanza since 1970s ay mayroon ng 25 active halo-halo stalls. Although sila ay mayroong isang negosyo lamang, but they coexist at sila ay nagmamahalan, nagsusuportahan. Ang mga customers dito sa bayan natin ay mayroon ng talagang napiling suki na number ng halo-halo stall. Masarap, matamis, kumplito na ikado. Isa sa may-ari ng pwesto rito, ang dating teacher na si Elizabeth. Nag-umpisa po ako ng 2011. Yung saging, may pinya kami, may avocado, meron din po kaming makapuno po. Pero ang ibang halo-halo, may extra crunch na hindi pinipig, kundi mani. After ng 20 minutes po, ito na po, lutong-luto na po siya. ₱70 kada serving. Dahil dito ang bayan ng Esperanza nagpapakilala ngayong halo-halo capital ng Sultan Kudarat. Okay, 5 halo-halo, brain freeze challenge. Kada taon nagsasagawa pa sila ng Halo-Halo Festival. May halo-halo eat all you can. At ang highlight, ang kanilang giant halo-halo na inihahanda nila sa Dambuhalang Kawa. Nagbibigay po kami ng tab po na ingredients. Sa usapin sa kung ano ang numero 1 pampalamig tuwing tag-init sa isang bansang hati-hati, sigurado nagkakaisa sa pipiliin. Halo-halo! Titikman. Noong dekada 70, naipit ng kaliwat kanang mga putukan sa Hulo-Sulu ang buong pamilya ni Sonia. Wala po kaming nadala ni isang damit, ni isang kusing, wala po kami nadala. Kasama ng iba pang mga sibilyan, kinailangan nilang tumawid pa Zamboanga kung saan walang gyera. Ang tangi lang nila noong naisalba ang singsing ng kanilang ina na si Cecilia. Nag-umpisa yung nanay namin sa pag-open ng business, so yun ang sinanla niya. At ang perang nakuha nila, ang ginamit nila sa pagpapatayo ng isang munting kainan. Ang kanilang inihain, ang recipe ng kanilang lolo sa Hulo-Sulu. Naaawa siya, magkapera lang ang lolo daw namin pag may dumadaong na barko. Sabi niya, gusto mo magkapera ng araw-araw? Sabi ng lolo ko, bakit hindi? So sabi niya, ito, pang araw-araw mo to, ito income. Gawa sa karne at atay ng manok at baka na tinusok sa barbecue stick. Inihaw na dinernuhan ng mamula-mula at maanghang na sabaw. Ito ang sati. Hanggang ang sati naging bahagi na ng pang-araw-araw na hapag ng mga tausug. Pang breakfast talaga eh. Masasabi natin pag sa kinain mo talagang pang matagalan din siya sa tiyan. Ito po ang una-unang gagawin natin, ihuhulog na po natin yung spices niya. Ito ang nagbibigay ng lasa para maanghang yung sauce. Tapos, iwan po natin ito ng sandali, pakikuluin natin siya ng maigi. So, ihulog natin po para maging ganito ang texture niya.
Hahawig daw ito sa satay o sate ng Malaysia at ng Indonesia. Yung sati nila, yung para siyang dry, hindi tulad sa atin, masabaw. Kasi in-improvise na lang man yan ng lolo namin. Pangmasa talaga ang sati. I'm from Cebu now. Every time umuwi ako ng Zamboanga, I used to come to Jimmy Sati dahil napakasarap. Yung spicy niya, tamang-tama lang. Nag-umpisa kami sa isang native na manok hanggang dumami siya umabot siya ng mga 20 heads. Hanggang ang iisa nilang kainan, nanganak pa ng isa. Lahat ng ito, utang nila sa isinanglang singsing ng kanilang ina. Kundi dahil sa singsing na mama dito sa Zamboanga, wala kami. Siguro watak-watak kami magkapatid. Sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, kapansin-pansin ang pagkain at kultura na may impluwensya ng mga karatig bansa natin sa Timog Silangang Asya. Pero sa lahat ng mga ito, may natatangi na maipagmamalaki raw na sariling atin. Native Tausug Delicacies. Kung tawagin, Bangbangsug. Pwede siya appetizer, pwede siya dessert, pwede siya kakanin. Pwede mo siya mabili kahit saan. Ang may alam lang daw na lutuin ito sa bayan ng Luok sa Sulu, ang mga kababaihang Tausug na inatasan daw silang gawin tuwing may espesyal na okasyon. Kadalasang 100 klase raw ng pagkain ang Bangbangsug kung saan bawat isa sa kanila may toka na lutuin. Isa rito ang tila pancake na gawa sa malagkit na bigas, asukal at gata na kung tawagin, panyam. Dain, pag ginangon na mo ini, bukas si patapong. Pag-ubos din doon, lamuran siya putan. Iwan sukal, iwan gata-gata, pukaun biyayan. Ang patubig, anang tubig mari, papanyam. Dapat silent po. Kumbaga, solemn talaga. Dahil dito nakikita kung ano ang saloobin mo sa paggawa ng panyam. Napag-alaman din namin, ang mga kababaihang nagluluto hindi nakapag-aral. Kadalasang naging sanhi ng norid-noray po sa mga kababayan namin dito sa Luok. Gawa na po ito ng kanununuan noon na ang mga kababaihan, mga kadalagahan po ay hindi dapat lumabas ng bahay. Kung kaya noon, kulang po ang paaralan dito sa amin. Ang nakatoka naman sa paggawa ng durol si Puryam. Na, ini, pag palutong kami sukal, pag sini palutungon, paitungong biyahan, natubigan na mo. Pagtibig na mo, na kau na mo nakata. Pag siya to pagbukat kasing gata, nailunod na mo ini adon, man palawom. Na pag sini, nasukalan na mo na. Tutubigan na, kuhalo na bihay ni. Para itong suman na gawa sa malagkit at asukal. Para hindi mapagod sa alitan sa paghahalo. Nasusaray sa bako singoy ako na ka-school. Pasal din doon ang kanak ko nasusa. Na hindi ako makahati bisan magtagalog biyahan ato magsulat si mga nga. Hindi ako makaingat bisan mag-usahay. Hindi man nakatuntong ng paaralan dahil naman sa kanyang durol na pag-aral ni Puryam ang 2 sa 4 niyang mga anak. Ba't mo nito di maginang na katumtuman ko nga mun hinangi ina nagbuy ka.
Di ating pangarap ko, makatalo si mga anak ko katan. Di ko pa singuron ka ako. Hindi sila nakatuntong ng eskwela, pero ang kaalaman sa kusina, hindi matatawaran. Ang biyatog katawang-tawang, ikakaansing hinang namo. Magtawang-tawang kami, manam kayo makatan na babae. Karina ka mo, kung nakita niyo. Napakasarap. Malambot tapos matamis. Nilalagayan ng gata. Masarap talaga. Ang pagkaing tausug, kalimitang pinapa-espesyal din daw ng gata. Katunayan, meron sila ritong luto sa manok na madalas daw inihahanda para sa mga prominenteng bisita. Naipatikim ng araw nila ito, pati sa Pangulo ng Republika. Ano ito? Ang lumilipad sa sarap nilang putahe. Susunod na nating titikman. Dahil marami sa mga kababayan natin sa Zamboanga, mga Muslim, karamihan sa mga makakainan dito halal o pagkaing naaayon sa kautusan ng relihiyong Islam. Gaya sa kainang ito ni Aileen sa bayan ng Jolo sa Sulu na ang specialty iniluluto rin ng mga cook na native tausug. Isa sa kanilang best seller, ang kung tawagin chicken pianggang. And then ito, yung black spices ng tausug, tinatawag naming sunog lahing. Kulay itim dahil sa inihalo ritong sinunog na nyog. Pag may okasyon ang mga tausug, kadalasan po kasali talaga siya. May mga cook po ako na native tausug and then in-innovate na lang po namin. Ang chicken pianggang, isa raw sa madalas nilang ihain sa kanilang mga ritual. Itong pagduaa ay isang gawain ng aming tribo kung saan parang nag-aalay doon sa mga ninuno. Ang chicken pianggang, isa rin sa unang kinakailangan talaga na mailagay kung tawagin naming dulang. Round platter na naglalaman ng iba't ibang pagkain. Ang ipinagmamalaking chicken pianggang ni na Aileen na ihain na rin daw nila sa ilang mga naging pangulo ng ating republika. Meron din daw sila ritong isang putahe ng manok na made to order. Ang espesyal nilang chicken kalia. Masarap talaga mag-break ng fasting pag ganito yung ulam natin. Tama yung yung sinunog na niyog. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay bahagi ng tinatawag na 5 haligi ng Islam. Madaling araw, titigil ka sa pagkain. Pwede kang kumain o mag-break ka ng fast mo or iftar kapag narinig mo yung call to prayer sa hapon. Isa sa mga advokasya na po namin ang makatulong sa aming fellow tausug na wala pong trabaho. Itong mga pagkain na to dapat mai-preserve bilang parte ng aming pagkatao. Ang culinary ng Pilipinas ay napakayaman sa kwento dahil sa iba't ibang panahon na sinakop tayo ng iba't ibang mga lahi. Bago pa man tayo sakupin, binubuo tayo ng iba't ibang kultura, ng iba't ibang lupon, ng mga tribo, iba-ibang kwento, iba-ibang kultura at iba-ibang pamamaraan sa pagluluto. Napakayaman natin. Sa potential ay hindi na po tayo napag-iwanan. World class na po ang ating mga tagapagluto. Sa panahon ng social media, kahit pa ang masasarap na kainan sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, nadidiskubre. Mangan tayo! Ang mga institusyon sa pagluluto sa kalsada at kusina, nabibigyan ng karampatang pagkilala. Magkakaiba man tayo ng paniniwala, opinyon, at panig, lahat tayo nagkakaisa. Kung may nabalita ang masarap, atin yang titikman. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.